our beloved Boss Mike Cervera. Sa isang madilim na gabi sa Malacañang Palace, maririnig ang nakakakilabot na mga hiyaw ng mga multo ng nakaraan. Ang mga pintuan ay kusang bumubukas, hindi maipaliwanag na malamig na hangin, at anino na bigla na lang lilitaw sa iyong harapan. Ang Malacañang ay hindi lamang puno ng kasaysayan, kundi pati na rin ang mga lihim na hindi pa nalalampag. Ang mga empleyado mismo ng Malacañang ay nakakarinig ng mga hakbang sa pasilyo kahit wala namang tao. Minsan daw ay madadama mo ang mga matang nakamasid mula sa mga portrait ng mga leaders ng nakaraan. Ang Malacañang ay isang lugar ng mga sikreto at kaharian ng mga anino, kung saan ang mga naiwang tanong ay nagpapatuloy sa dilim ng gabi. Anong misteryo ang bumabalot sa palasyo ng Malacañang pag sumasapit ang dilim? Narito ang ilan sa history ng palasyo ng Pangpanguluan. 1953 nang baguhin ng Pangulong Ramon Magsaysay ang pangalan ng Malacañang Palace mula sa Casa Espanyol. 1986 naging official na Malacañang Palace ang nasabing lugar. Ang palasyo ng Malacañang ay ipinagbili lamang ng isang mayamang Espanyol na negosyante na si Don Luis Rocha noong 1802 sa halagang 1,000 piso sa dating alkalde ng Maynila na si Colonel Jose Miguel Formento. Ipinatayo ito ng pamilya ni Rocha noong 1750 bilang isang bahay bakasyunan. Sa lahat ng lindol, bagyo, sunog, at mga digmaang pandaigdig, laging nakakaligtas ang Malacañang Palace. Ang palasyo ay sumailalim sa overall construction noong panahon ng termino ni Ferdinand E. Marcos Sr. Ang interior at ang pagpapaganda ng ayos ng bawat silid ay pinangasiwaan ni First Lady Imelda Marcos mula 1978 hanggang 1979. Lahat ng bintana nito ay bulletproof para sa kaligtasan ng mga namamalagi dito. Sa isang exclusive interview kay Noynoy, sa kanyang huling buwan ng termino, itinur niya ang isang reporter sa silid ng Malacañang at may mga nabanggit siya ng mga lugar kung saan hindi siya namamalagi o iniiwasan niya. Itinuro niya ang kwarto kung saan ikinulong si Emilio Aguinaldo noong panahon ng mga Amerikano. Tiyak na isa lamang ang ating unang presidente ang may karanasan sa nasabing palasyo. Marami pa ang ibang nangyayaring karahasan at mga abuso dito. Mula sa World War I, World War II, pagsakop ng mga Kastila, mga Amerikano at mga Hapon, napakadaming pangyayari mula pa noon ang nasaksihan ng palasyo ng Malacañang, kaya hindi din makakapagtaka kung bakit napakadaming kababalaghan ang nagaganap dito. Itinuro din niya kung saang lugar nagdeklara ng martial law si Pangulong Ferdinand E. Marcos, ang mga alaala ng pagdedeklara ng revolusyon, pag-aaklas, at giyera na nakapag-iwan ng energy imprint. Minsan, may mararamdaman na kakaibang vibe kapag naiwan dito ang negative energy. Matatandaan noon ay nagbitaw ng salita si Presidente Duterte na hindi siya titira sa Malacañang dahil ang palasyo ay simbolo ng opresyon at pinamumugaran ng mga multo. Maraming kwento mula sa mga opisyal, gwardya, mga caretaker
Mga kawani at mga namamalagi at iba pang mga tauhan sa Malacanang ang nagbahagi ng kanilang mga karanasan ng kababalaghan. Minsan ay nakikita daw nila ang mga kaluluwa ng mga dating pangulo na umaaligid sa palasyo. Ang pagtunog ng piano na tila ba'y nilalaro mula sa music room, gayoy wala naman tao sa loob nito. Mga yabag ng paa sa likuran nila habang sila ay naglalakad. At ang babaeng nakaitim sa hallway. Sa ngalan ni Boss Mike Cervera, ito po si Anino TV na nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Saan man dako ng mundo naroon kayo at syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike